Good day mga ka-stroke. Tayo mga na-stroke, hirap maglakad. Hindi natin mailiko ang tuhod, hindi natin mai-bend. So, samahan nyo ako hanggang sa uli at papakita ko ang isa sa best exercise and stretching para sa tuhod, para mai-bend ang tuhod sa paglakad. So, samahan nyo hanggang sa uli at kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe at inyo ring i-like at i-hit ang notification bell. Ang una pong exercise ay tayo po ay higa. Ito pong nakabayakis, itong nakatuping jogging pants ang tinamaan ng stroke, ang affected parts. Ayan. So gagawin natin, itataas natin ganyan. Ito po ang affected. Ayan. Paulit-ulit. Gawin natin to ng 20 to 30 repetition. Kung hindi pa kaya, kahit 10 to 20. Ayan. Tapos, pwede po natin i-alternate. Ayan. Tapos yung malakas. Ayan. Ngayon, kung hindi pa kaya, ay gagamitin natin ang malakas na paa. Isusuot dito sa ilalim. Ayan. Tapos, bubuhatin ng malakas na paa. Gawin din natin to ng 20 to 30 repetition. Kung hindi pa kaya, edi 10 to 20. Yan. Ang sunod mga ka-stroke ay stretch natin ang ating tuhod na matagal siyang naka-bend. Parang ganito po. Nakahiga din. Yan. So, tataas po natin. Ayan. Tapos hawakan. Ayan. Pwede natin gawin ito ng 20 seconds o 10 seconds, ganyan. Tapos, igilili kong ganyan. Tutulak dito. Yan. Parang ganito po. Hawak. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, kahit 5 samples. Tapos, pa ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, ganun po. Tapos kung hindi pa nga kayang i-bend, ay tutulungan ng malakas na paa, isusuot ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ganun po. At mararamdaman nyo po ang tama niya dito. Ayan. Kasi nandito po ang bigat eh. Tsaka dito po sa tuhod. Ayan. Kailangan may stretch siya eh. Para makakatulong din yan sa pag-bend ng ating tuhod sa paglakad. At ang pinakahuli ay magdi-D4 po tayo. Ayan. Pinakita ko na po ito dati. Ayan. So, ganito po. Bubuhatin natin ng paa. Papatong natin dito sa kabila. Yan. Tapos, hawak po dito sa tuhod. Tapos, ilalapit natin ang ating baba dito. Pag ganito po. Ayan. Bibilangan din natin kahit 10 seconds or 5 seconds. For example, 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Dito, masakit po dito siya, oh. Tapos ulit-ulit. 1, 2, 3, 4, 5.
Ayan, gawin po natin ng 3 beses, 3 sets din. Ayan, tapos ang sunod po ay bubuhatin po ng malakas na kamay dito sa paa. Ayan. Tapos iaangat pong ganyan. Bibilangan din po natin kahit 10 seconds. Ayan, for example ulit 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, gawin natin yan araw-araw. Stretching at saka exercise na itinataas ng paa ay malaki po may tutulong yan para mapagaan at may bend ang tuhod sa paglakad. Ayan. So, makakatulong yan para gumanda ang ating paglalakad. Tapos ang sunod po ay ipapraktisin natin ang ating tuhod. Pag nasanay tayo sa mga ganong stretching, ay gagawin natin yung marcha. Ayan, kahit mababa lang siya. Ayan, marcha. Kahit dandahan lang. Ayan. Tapos, lalakad tayo ng paabante na nagmamarcha. Dahan-dahan lang muna. Ayan. Puro sa harap ang patak. Ayan. Ayan. Tapos abante ulit. Kailangan masanay siya nang sa harap pumapatak. Yung hindi siya dumadaan sa gilid. Parang ganito. Ayan. Kailangan siya may bend. Ayan. Sanayin natin siya na laging binebend. Marcha. Ayan. Gawin natin yan kahit 10 times. Tapos abante tayo na nagmamarcha. Ayan. Kahit tandaan lang muna. Ayan. Ayan. Gawin din natin yan ng paulit-ulit. Tapos gagawin lagi natin yung mga stretching na pinakita ko nung una. At malaki may tutulong yan para makalakad kayo na naibebend. At sunod naman ay dadagdagan natin kung paano siya pabibilisin sa paglalakad. Yun pong mga pinakita ko kaninang exercise at saka stretching ay malaki po na itulong noon talaga sa akin sa paglalakad upang may bend ang tuhod. Ang dinagdag ko na lamang ay kung paano siya pabibilisin sa paglalakad. Ang importante naman dyan ay yung ginagawa mo ng ginagawa, tuloy-tuloy. Kasi once na gumalaw na ngayong paa o ang iyong kamay, ayun ay sign na makaka-recover ka. Kailangan dire-diretso talaga. Huwag mong titigilan. Yun ang importante dyan, tuloy-tuloy. Kung napapagod, magpahinga. Pero hindi ibig sabihin noon ay susuko na tayo. Ang importante dyan ay yung galaw ka ng galaw. At malaki may tutulong niya mga stretching at saka exercises talaga. Yan. So, dapat gawin natin to kahit every other day. Yung sa araw-araw man lamang yung may ginagalawang yung affected parts, ay mararamdaman mo na unti-unti siyang nasasanay. At mararamdaman mo rin na nagagamit mo na siya sa kapaki-pakinabang na bagay, katulad ng kamay at saka ang paa. Ayan. So, ang importante naman sa paa ay yung makalakad ka kahit hindi ganun kabilis. Ang importante ay makarating ka sa iyong pararoonan sa pamamagitan ng paglalakad. So, dapat meron din tayong motivation at talagang wala ang galit bago natin gawin ang mga physical activities. So, yun lamang po ang aking masasabi. Maraming salamat po sa panonood at ako po natutuwang i-share sa inyo ang aking mga stretching and exercises sa aking experience na talagang nakatulong talaga sa akin na ibinabahagi ko sa inyo na sana mangyari rin sa inyo. At lagi po natin lahat tatandaan na tayong lahat ay gagaling, lalakas at titigas. Maraming salamat po and God bless.